pag-aaralan. Tara na tuklasin kayamanang sariling atin. Kwentong bayan, kasaysayan, pabula, tula-dula, epiko, mito, maikling kwento. Ako'y samahan dito matuto sa Filipino. Sayang Filipino, galing Filipino. Isang mapagpalang araw sa inyo mga mahal kong mag-aaral sa ikabitong baitang. Maligayang pagdating sa Edu TV, edukasyon sa telebisyon. Ako ang inyong lingkod, Binibining Ronelyn B. Padua, ang makakasama ninyo sa isang masaya at interaktibong aralin sa araw na ito. Handa na ba kayo? Tara na at tuklasin natin ang mundo ng pagkatuto. Simulan natin ang ating gawain sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat sa panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gabayan ninyo kami lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kalwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa ngalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Gusto niyo bang humaba ang inyong buhay? Ngayon, gusto kong sabayan ninyo itong maikling ehersisyo. Sabay lang sis, sabay lang brad, sabay lang mads, sabay lang pre, sabay lang boys, sabay lang pre, sabay lang dad, sabay lang lee, sabay lang sis, sabay lang brad, sabay lang mads, sabay lang pre. Sumba, 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 sumayaw ka at sumabay ka, magsumba, sumba, 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 sumayaw ka at sumabay ka, magsumba. Salamat sa pakikilahok sa ating pang-unang gawain. Bago tayo magpatuloy sa ating pagtuklas ng bagong kaalaman, tiyakin mong hawak mo na ang iyong self-learning module sa Filipino. At huwag ding kakalimutan ang inyong panulat at papel na magagamit ninyo sa pagsagot sa ating mga gawain. Tumungo na tayo sa ating bagong tatalakayin. Pero bago tayo pumalaot sa ating aralin, mayroon muna tayong gagawin. Tayo ay maglalaro ng hulan-tarawan. Hulaan ang salita at larawan. Isaayos ang mga ginulugulong salita sa loob ng 5 segundo. Bilang pantulong, mailalantad ang isang larawan upang matukoy ang salitang pinahuhulaan sa loob din ng 5 segundo. Ilalantad ang sagot pagkatapos ng oras. Unang pagsubok. Ang tamang sagot ay selfie. Alam mo ba ang mga Pilipino ay isa sa mahilig mag-selfie? Ang salitang selfie ay nabuo noong 2002. Pangalawang pagsubok. Tamang sagot ay lafang. Alam mo ba na ang lafang ay galing sa salitang nilapang? Ang mga Pinoy ay mahilig sa lafang. Isa tayo sa dinarayo dahil sa mga masasarap na pagkain. Ikatlong pagsubok.
Ang tamang sagot ay mudra. Alam mo ba ang mudra ay tawag din sa ina o nanay? Isa ang Pilipinas sa hinahangaan sa buong mundo sa pag-aaruga ng mga anak. Walang katumbas ang pagmamahal ng isang mudra. Selfie, lafang, mudra, iyan ang mga salitang hinulaan natin. Ginagamit mo ba ito ng madalas? Siyempre naman, dahil malimit natin itong marinig sa mga usapan. Mayroon ka pa bang alam na salita katulad ng mga ito? Talaga ba? Mahusay kung ganon. Batay sa mga ipinagawa ko sa inyo, ano kaya ang magiging paksa natin ngayong araw? Tama! Ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga antas ng wika. Alam mo ba, ang wika ay nahahati sa iba't ibang kategorya batay sa kanyang pagkatao, sa lipunang kanyang ginagalawan, lugar na tinitirhan, panahon, katayuan at okasyong dinadaluhan. Ang tawag dito ay antas o variety ng wika. Gusto mo bang malaman ang iba't ibang antas ng wika? Sige, makinig ka. Narito ang iba't ibang antas ng wika: pambansa, pampanitikan, lalawiganin, kolokyal, at balbal. Ang mga antas ng wika na ito ay nahahati sa dalawang kategorya: ang formal at ang informal. Ang formal ay antas ng wika na pamantayan at kinikilala o ginagamit ng nakararami. Samantalang ang informal ay antas ng wika na karaniwang palasak, pang-araw-araw at madalas na gamitin sa pakikipag-usap at pakikipagtalastasan. Pambansa. Ito ay ginagamit ng karaniwang manunulat sa aklat at pambalarila para sa paaralan at pamahalaan. Halimbawa, asawa, anak, tahanan. Pampanitikan. Ito ay ginagamit ng mga malikhaing manunulat. Ang mga salita ay karaniwang malalim, makulay at masining. Halimbawa nito, kahati sa buhay, bunga ng pag-ibig, pusod ng pagmamahalan. Pansinin ang dalawang antas na nasa kategoryang formal. Ang asawa at kahati sa buhay ay may iisang kahulugan. Nagbabago ang anyo nito base sa antas ng wika, gayon din sa anak at bunga ng pag-ibig, maging ang tahanan at pusod ng pagmamahalan. Lalawiganin. Ito ay gamitin ng mga tao sa particular na puok o lalawigan. Makikilala ito sa kakaibang tono o punto. Mga halimbawa nito: papanaw ka na, nakain ka na, buang. Ang Pilipinas ay mayroong humigit kumulang na 187 lalawiganing salita o tinatawag itong dialekto. Ang mga sumusunod ang mga pangunahing lalawiganing salita ng Pilipinas. Una, Tagalog, Bisaya, Cebuano, Iloco, Waray, Maguindanao, Kapampangan at Pangasinense. Kolokyal, pang-araw-araw na salita. Maaring may kagaspangan ng kaunti. Maari rin itong maging kagalang-galang ayon sa kung sino ang nagsasalita. Ang pagpapaikli ng isa, dalawa, o higit pang titik sa salita. Halimbawa, nasan, paano, sakin, meron.
Ang panghuli ay ang balbal. Sa Ingles, ito ay slang. Nagkakaroon ng sariling codes, mababa ang antas na ito. Halimbawa, chicks, ang ibig sabihin dalagang bata pa. Orange o 20 pesos. Iyan ang mga iba't ibang antas ng wika. Batid kong naintindihan na ninyo ang mga iba't ibang antas ng wika. Para mas lubos pa nating maunawaan ang ating aralin, tayo ay magkakaroon ng pangkatang gawain. Papangkatin ko sa 2 pangkat ang klase, ang pangkat ng lalaki at ang pangkat ng babae. Handa na ba ang lahat? Ang larong ito ay tatawagin nating Get Your Flag o tinatawag sa Filipino na Palo Sebo. At narito ang proseso o mechanics kung paano laruin ang ating Get Your Flag o Palo Sebo. Makinig mabuti mga mahal kong mag-aaral! Paano nga ba laruin ang Get Your Flag o Palo Sebo? Ang Palo Sebo o Get Your Flag sa Ingles ay isang traditional na laro dito sa Pilipinas. Gumagamit sila ng kawayan na may langis at paunahang makakuha ng watawat sa taas nito o sa dulo ng kawayan. Upang simulan ang laro, pangkatin sa 2 koponan ang klase at pagkasunduan kung sino ang mauuna sa 2 pangkat. Kung napagkasunduan na kung sino ang mauuna, maaari nang magtanong ang guro sa mga hinandang katanungan. Kung ang sagot ay tama, pindutin lamang ang ulo ng mga manlalaro upang pumaitaas ito. Kung mali naman ang kasagutan ay pindutin lamang ang katawan ng mga manlalaro. Kung mapapansin natin ay bababa kung mali ang ating kasagutan. Ulitin lamang ang proseso ng laro hanggang sa mayroong manalo. At lagi nating tatandaan na kapag tama ang kasagutan ay ulo ang pipindutin. Kapag mali naman ay katawan ang ating pipindutin. Maliwanag ba? At kung bitin pa kayo at gusto ninyong ulitin ang laro, pindutin lamang ang button na again. Umpisahan na natin. Suriin ang bawat salita ayon sa antas ng wika. Maunang sasagot ang mga babae pagkatapos ay susundan ng mga lalaki. Unang pagsubok. Tamang sagot ay letrang E. Tama ang mga babae. 2 pagsubok. Ang tamang sagot ay letrang B. Tama ang mga lalaki. 3 pagsubok. Ang tamang sagot ay letrang C. Tama ang mga babae. 4 na pagsubok. Ang tamang sagot ay letrang A. Tama ang mga lalaki. 5 pagsubok. Ang tamang sagot ay letrang D. Tama ang mga babae. 6
Ika-6 na pagsubok. Ang tamang sagot ay letrang E. Mali ang pangkat ng lalaki. 7 pagsubok. Ang tamang sagot ay letrang A. Tama ang mga babae. 8 pagsubok. Ang tamang sagot ay letrang B. Tama ang pangkat ng mga lalaki. Ika-9 na pagsubok. Ang tamang sagot ay letrang E. Tama ang mga babae. Panalo ang pangkat ng mga kababaihan. Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Bati ko kayo mga mahal kong mag-aaral. Batid kong naintindihan na ninyo ng lubusan ang ating aralin sa araw na ito. At alam kong marami na naman kayong napulot na kaalaman na magagamit ninyo sa pang-araw-araw na gawain. Ako ay nag-iwan ng isang katagang mag-aral ng mabuti upang ang mga pangarap ay makamtan sa huli. Muli, ako ang inyong lingkod, Binibining Ronilyn Padua, kaagapay ninyo sa inyong pagkatuto. Hanggang sa muli, paalam!